Hello! Good morning everyone! Welcome to our vlog and for today's video, ayan guys. So, pine-prepare ko na yung mga gagawin kong ice candy dahil naubos nga yung, alam nyo na, nakakapagod ang magstay dito sa bahay nang walang ginagawa since naka-standby lang dyan yung ref namin. Wala naman kaming masyadong nilalagay na mga ulam, mga isda, karne dun sa aming freezer. So, napag-isipan ko na gumawa muna ng mga ice candy dahil nga mura yung mangga ngayon dito sa amin. So, marami pang mangga. Tapos, dinagdagan ko na rin siya ng mga ibang flavors like eto guys. So, gustong-gusto ng mga bata dito sa amin yung chocolate flavor na wala kasing Oreo. Kaya ang ginagamit ko is yung cream O na lang siya. So bumili ako ng isang pack ng cream O. Tapos hinati ko siya. So yung isang ganito kasi, if I'm not mistaken, 27 yung nagawa ko na tig 10 pesos. Pero ngayon guys, dadamihan natin siya. So gawin natin yung dalawa para mas marami yung stocks dahil ang natira na lang doon. Ipapakita ko sa inyo mga Bimasure. Wait. So tingnan nyo yung aking freezer. Ayan. O, see. Yan na lang yung natira guys. Flavor nito is yung ating mango flavor at saka ng ating buko. Ayan. So, ganito siya. 10 pesos na to. Actually, magkakaiba yung mga sizes. So, ito yung ating mango flavor. Tapos, ito naman yung, di ba, buko flavor. Sobrang laki. See the difference. Hindi, ayan. O, di ba? Mas malaki yung buko kesa dun sa mango flavor. But, anyway, gusto kasi ng mga bata and yung ating chocolate flavor, ayan. So, 10 pesos lang naman siya. And, gagawa. Ayan nga guys, so bago natin simulan yung ating paggawa ng ating mga ice candies, itabi muna natin to kasi yung pinainit kong tubig na siyang magiging, alam niyo na, yung titimplahan natin para maging ice candy ay kailangan malamig din. Sobrang init pa kasi. So, mahihirapan tayong maglagay sa supot mamaya kung medyo mainit. Kung kaya naman, palamigin muna natin ng kaunti. So, yun na nga mga Mimashore. Diba, last na vlog natin, nakwento ko sa inyo na naka-experience ako ng 3 miscarriage and now I'm in nasa stage na ako ng 2nd trimester and hopefully magiging maayos magiging maayos siya kasi alam nyo, yung 3 miscarriage ko na yon ay hindi ko talaga naalagaan ng mabuti. Kung kaya naman, regrets ko din dahil kulang talaga ako sa knowledge and hindi ako agad-agad nagpa-check up. Unlike ngayon na nung na-delay na ako ng ilang weeks na, isang buwan na, let's say isang buwan na nun, nagpa-consult na ako. Talagang pinush ko nang pumunta sa health center, sinabi ko yung history ko, and nakita nila, na-diagnose kasi din ako, pero before talaga, mataas na yung aking BP or yung ating blood pressure kasi nga umaabot siya ng 150/100, 150/110, yung mga ganun mga Mimashore, and wala akong medicine, wala akong mga gamot na ininom before. So ngayon, ayan guys, nasa 2nd trimester na tayo. If I'm not mistaken, nasa 16 weeks na. Kasi ang next pa na check up ko will be on June 28 pa or June 27 pala kasi nung June 27, yes, May 27 yung last na check up ko. So pinapamonitor nila sa akin yung aking blood sugar and nung aking blood pressure. So, ito nga guys, meron akong i-share sa inyo. Ito nga, ayan. So, meron akong ganito, yung ating Sinocare na brand. So, ito yung ginagamit ko na sa aking pagmomonitor sa aking blood pressure. And at the same time, parehas din sila ng kanyang brand din, ng Sinocare din. Since hindi ko afford yung
yung otay, yung something like that na ginagamit sa pag yung parang nilalagay dito para ma-monitor yung ating blood sugar na hindi mo na kailangang tinuturok, tinetest yung mga ganon na sineset up. Kasi meron tong mga yung mga needle, something. May kasama na tong needle, ayan guys. So, sa TikTok ko lang din to na check out. Which is legit naman talaga sila na maganda, original. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Sorry, ayan guys. So, ganyan siya. Meron na to yung ating something. Ito, yung battery. Tapos yung kung saan nilalagay yung needle. And at the same time, meron na din tong, kung pag once na chinek out nyo to, meron na rin tong kasama yung mga needles. Sinodro Soft Disposable Blood Lancet. Ayan guys, so marami to. Ayan. Ganyan siya. If I'm not 28 grams, 50 pieces yung laman niya. And kasama na rin dito yung kanyang strips. Parang, yeah, strips. So, dalawa yung kasama niya. 25 and bali 50 strips din siya. Kasama na nito pag once na check out nyo sa ating TikTok. Ayan guys, so dito ko monitor yung aking blood sugar every day. Yes, alam nyo, sobrang dami na akong turok yan, oh. Ayan, at saka dito, pinagsasalit-salitan ko sila. So, hopefully naman, magiging okay na siya. And at the same time, marami kang iniinom na gamot. So, itong mga gamot na to ay talagang binigay sa akin ng doktor na talagang iinumin ko. So, papakita ko sa inyo mga Mimasure. So, we have also here our omega. Ayan, yung ating omega, yung fish oil. If I'm not mistaken, fish oil. Ayan, para daw sa kay baby. Of course, meron tayo dito yung ating folic acid. Ayan, twice a day din yan. So, sabi nga nila, high risk na ako dahil siguro sa edad ko and sa sakit ko na meron akong blood chronic hypertension, and then at the same time may type 2 diabetes ako. So, we have, ayan guys, umiinom din ako ng progesterone, 200 milligrams. Yes, 200 milligrams na rin po siya. So, meron tong klaseng dalawang progesterone, pero yung binigay sa akin is yung oral or yung iniinom. And meron yun din yung iba, yung parang ini-insert sa puwerta. So, ito iniinom to. Twice a day ko to. Every morning and bedtime sa gabi. I have also here ascorbic acid. Yes, for vitamin C. B12C siya. Pero take note ha guys, hindi ibig sabihin na kailangan uminom tayo ng ascorbic acid is applicable lahat ng brands ng ascorbic acid. So, meron lang talaga yung para sa atin. So, I have here ascorbic acid. Ayan, meron din ako dito yung Biogesic na paracetamol, just in case. Kasi nung first trimester, nung first month, tas nung second month, masakit yung ulo. And yung ating metformin. So, ang nireseta sa atin para sa ating blood sugar is yung metformin. 3 times a day siya. So, every after meal siya. Ayan. So, ngayon, tapos ko nang kumain. So, iinom ako nito. And yung ating methyl dopa. So, yung ating methyl dopa naman is for blood pressure, para makontrol yung ating blood pressure. So, thanks God, yung aking blood pressure ay naglalaro na lang siya ng 130/90, 130/80. Ganun na lang siya mga Mimasure. And of course, I have also here, ayan, binigyan ulit ako ng aspirin. So, every naman to lunch, after meals ng lunch. So, sobrang dami. So, yun na nga guys. Hindi ibig sabihin na pinakita ko sa inyo or shinare ko sa inyo yung mga nireseta sa akin ng doktor is sa lahat na ng mga mommies out there na very questionable kung ano ba dapat yung mga katulad ko na may mga ganitong sakit na nagbuntis. Ayan guys, hindi advisable na kung ano yung pinakita ko sa inyo is pwede nyo na rin inumin. Mas mainam pa rin naman sa atin or sa inyo mga Mimasure na magpa-consult tayo sa doktor. Ayan guys, sa mga OB-GYNs natin. Ayan guys, of course naman, for sure, marami tayong mga
OB clinics dyan sa ating mga lugar-lugar. Yun lang guys. So, ayan, yung share ko lang sa inyo, yung last na miscarriage ko, 7 weeks and 5 days. Yes, yung kasing experience ko na yun guys, doon sa, nung first na-delay na ako, ayan, inantay ko lang siya ng another 1 week ulit bago ako nagpa-ultrasound. So, sa ultrasound ko, nung una is, meron siyang heartbeat, normal naman, something like that. Meron talaga siyang heartbeat, ayan guys. Tapos, ang nangyayari, kasi yung last na, yung last na kunan ko, silent miscarriage yung nangyari sa akin dahil wala akong naramdaman ni kahit na anong sakit. Hindi ako nag-spot or yung hindi ako nagka-spotting, walang dugong lumabas sa akin. Basta-basta na lang siyang na-stop yung paglilihi ko. Parang, alam mo yung feeling na yung mga cravings mo biglang huminto, yung as in, bumalik sa normal. And then, yung aking breast, eto guys, yung ating suso, mga babae, is di ba alam nyo na kapag buntis tayo, or lalo ngayon guys, kasi nga yung ating progesterone, hindi ko alam ha, pero yung, syempre, nagre-ready na rin siya para gumawa siguro ng gata, something like that. Kung kaya para siyang sobrang laki na parang ano yun, basta may term na yan, yung sobrang laki na parang masakit kapag hinawakan mo. Nawala yun lahat guys. Tapos, as in-observe ko pa rin naman siya. And alam niyo yung chan ko, para siyang lumiit. Hindi na siya lumalaki, hindi na siya yung kagaya ngayon na parang kapag something na yun pa, yung suka, nawala yung pagsusuka ko. Ayan guys. So, inantay ko siya ng 1 week ulit. So, 7 weeks, ayan guys. Nung 7 weeks and 5 days na, nagpa-ultrasound ako ulit. So, una, yung ginawa lang sa akin, yung ultrasound na yung lalagyan ng gel sa tiyan mo. So, wala silang na-detect. Kung kaya ginawa nila yung ating UV, yung ultra, yung vaginal, yung parang may aparato na ipapasok, something like that. Tapos doon, nakita doon na parang walang heartbeat, no fetal heartbeat, something ganyan yung diagnosis niya. Kaya sabi nung sa akin nun, nung nag-ultrasound na kung gusto ko daw, antayin ko yung OB. Yes, kasi dun sa clinic na yun, merong OB. So, inantay ko siya. So, yun na nga guys, without any knowledge kung bakit. Alam nyo, ang daming naglalaro sa isip ko or bakit ganon, may heartbeat naman after a week, nawala, ganon guys. So, yun na nga. And aware naman ako na mataas talaga yung hypertension ko. Yung aking BP sobrang taas nun. And it's one of the main cause pala. Yung naging cause ng pagkawala ng heartbeat ni baby dahil kulang yung oxygen na napupunta sa baby. Yung ganon. Tapos yung aking blood sugar mataas din. Kung kaya parang namatay yung fetus doon sa loob. Kaya, alam nyo guys, itong experience ko na last na miscarriage ko na yun, na sinabi ng doktor na kailangan ipahinga ko muna. Akala ko yung ipapahinga, yung as in, ipapahinga ko lang yung katawan ko na wag munang magbuntis. Hindi pala. Kailangan din pala na yung sinabi niyang ipapahinga, kailangan kontrolin o kaya kailangan gamutin yung sakit bago ako magbuntis kasi yun nga high risk na rin ako. Kaya prone na din ako sa miscarriage at nakatatlong miscarriage siya and meron pang possibility na mauulit at mauulit pa rin yun kapag hindi na control yung mga ayan nga, yung pagtaas ng blood pressure, blood sugar. So, ayun nga guys. So, kailangan sa atin, lalo na tayo sa mga mommies, alam niyo, na-observe ko ngayon, sobrang hirap magbuntis ngayon, yung mga panahon natin. Maybe dahil siguro sa mga nakakain na rin natin. So, yun nga guys, ang advice ko lang sa inyo na kapag gusto nating magbuntis, lalo na sa age of 30s na tayo, mga 30 na, kailangan talaga magpa-consult tayo sa ating mga doktor or OB bago tayo magbuntis. Lalo na ngayon at marami ng mga sakit na lumalabas, may mga PCOS, something like that. So, yan lang guys. And, ayan ha, so for more videos, please like and share. Pa-follow din po ng ating YouTube channel.